Sinasabi ni Jishuka na pagod na siya, dapat tapos na ang invasion na ito, di ba? Sinasabi ni Pon na nung umatras sila sa Byran, akala niya nasa panganib ang Pat Ryan, pero niligtas sila ng baw na yan. Sinasabi ni Jishuka na nagkaroon ng kasuklam-suklam na bilang ng mga kalaban sa nakalipas na 10 araw. Halos hindi sila natapos kung hindi sa tulong niya. Sinasabi ni Pon na mukhang pinaghihigpitan si Greed sa pag-log-in. Hindi niya akalain na mababawi niya ang Byran, isa siyang crazy guy. Sinasabi ni Horowi na pinuntahan din ni Lowell ang walang laman na Ethnol. Malapit na ang pagkakatatag ng bansa ng kanilang Panginoon. May lumabas na warning message, sinasabi ni Yura na isang emergency message. Si Faker ang nagpadala ng mensahe, meron daw lumitaw na isang great demon. Sa Reinhardt, may lumitaw na isang halimaw, ang unang tungkulin ng isang hari ay ang proteksyon ng kanyang mga tao. Ngunit sa halip, inialay niya ang mga taong dapat sana niyang protektahan bilang mga sakripisyo. Sa kanyang lugar, may nakatayong isang demonyo na hindi karapat-dapat na maging hari. May mga sumisigaw at sinasabi nito na pinatay ni King Oslan ang kanyang anak. At meron pa sumisigaw at sinasabi nito ang ate niya, ang mga kaibigan niya, pinapatay niya lahat. Hindi siya hari, may mabilis na pumasok sa kwarto ni King Oslan, at ito si Sir Choxley, at sinasabi nito na Your Majesty. Nasunog ang kanilang mga mamamayan hanggang mamatay. At dahil sa Great Demon na yan, tumingin ng napakasakit si King Oslan at sinasabi nito na oo. Ang Great Demon na yon ang magdadala sa Ethnol sa kaluwalhatian sa pamamagitan ng pagpatay sa mga rebelde. Nanggagalaiti sa galit si Sir Choxley, at sa isip-isip nito na nakita niya ang maraming bagay sa panahon ng paglilingkod niya bilang isang paksa ng kahariang ito. Kahit na ipinagtanggol niya ang taong ito, na pumatay sa nararapat na hari, dahil naniniwala siya sa Ethnol. Ngunit isang hari na nag-aalay ng sarili niyang mga mamamayan. Tapos na ang lahat, ang Ethnol ay pinuprotektahan ng kanyang mga ninuno ng kanilang dugo at pawis. Nakalutang ang isang demon sa mga bangkay ng mga mamamayan, at nakita naman ito ni Lowell at sinasabi nito na isa itong Great Demon. At nakaramdam ito ng takot, at batid nito na bago nila mailagay ang kanilang watawat, may lumitaw na isang Great Demon. Lumuhad naman dito si Rose para magbigay-pugay sa Great Demon, at sinasabi nito na isang karangalan na makilala ang isa sa mga pinuno ng impyerno. Siya si Rose, isang lingkod ng evil god na si Yatan. Nais niyang suportahan ang kanyang mga aktibidad sa mundo hanggat bigyan niya siya ng pahintulot. Sinasabi ng Great Demon na gusto niya ang tapang niya, anak. Papahalagahan niya sila, nagpapasalamat naman dito si Rose, at sinasabi nito na ito ay nagpapasaya sa kanya, ito ang Overgeared Guild. Paumanhin sa pagsira ng iyong sandali, ngunit mayroon din siyang papel na kailangan niyang gampanan, kaya't pakiunawa. Kailangan may matalo para manalo siya, ganyan ang takbo ng mundo. Biglang may lumitaw na malaking bagay sa taas ng Great Demon. At nagulat naman dito ang Great Demon, at ito pala si Piaro at ginamit nito ang free farming pig style, ito ang pound and mortar. Nagulat naman dito si Rose at napapatanong ito kung ano ito. Ginamit nito ang Diamond Shield, ginamit nito ang kanyang Belial Staff, mythical grade replica. Nagtataka at sa isip-isip ni Rose na dahil nakuha niya ang amazing staff na ito bilang isang gantimpala, siguradong maharangan niya ito. Tuluyan ang bumagsak ang atake ni Piaro. Sinasabi ng system na walang kabuluhan ang pagtatanggol. Ang durability ng Gurok's Magic Robe, Legendary ay nabawasan ng 230. Ang durability ng Dolph Innes Magic Shoes, Unique ay nabawasan ng 188. Ang durability ng Harmony Gloves, Unique ay nabawasan ng 193. Ang iyong equipment ay nanganganib na masira, bumagsak ang maximum durability ng iyong mga item. Ang durability ng Belial Staff, mythical grade replica ay nabawasan ng 71. Iilan lang ang makakapag-repair nitong staff, mangyaring gamitin ito ng mabuti. Namatay ka na, nawalan ka ng 32.8% na karanasan, naghulog ka ng highest grade mana potion times 1,000. Tuwang-tuwang sinasabi ni Ibellen na nagdadrama siya at nadurog. Naglilingkod sa iyo ng tama, sinasabi ni Faker na hindi siya ang pinupuntirya niya. Nabali naman dito ang isang kamay ng Great Demon, at nagtataka, at sa isip-isip nito na nasugatan siya dito. Siya, ang may kapangyarihang puksain ng sangkatauhan, at sa pamamagitan ng isang tao lamang. Siya ay nasugatan, biglang naman sumigaw sa galit ang Great Demon, at naglabas ito ng malakidlat na aura.
At sinasabi ng Great Demon na yon ay isang mahusay na pampaganya. Dapat siyang tumugon sa mga insekto ng naaayon, tatapakan niya at pupunitin ang lahat, tapos gagawin niya silang alikabok. Sumisigaw at sinasabi ni Piaro na pumunta sila sa kanyang likod. At ang lahat ay umatras na ngayon, biglang naman inatake si Piaro. Tumalsik naman siya dito, pero nagawa niya Perrin na hindi bumagsak, at napaluhod ito. Nagulat naman dito si Ibelin sa bilis na pangyayari. At napapasigaw ito na kahit na nawalan na siya ng braso, meron pa rin siyang demon energy. Sinasabi ni Faker na ginamit na ni Piaro ang kanyang ultimate move, pero nawala lamang siya ng braso. Ito ay isang bagay na kahit si Piaro ay hindi pa ito nahaharap. Ito ay nakakatakot na kalaban. Piaro, Legendary Farmer, Level 452. Nababahala naman dito si Lowell at sa isip-isip nito na si Piaro ay ang pinakamataas na antas ng NPC na nagawang tumaas sa maalamat na katayuan sa kanyang sarili. Ang isang lalaking dating mahilig sa mga labanan ay natalo sa kanya. Ang mga nakaraang alamat ay nagawang labanan ng mga dakilang demonyo, ngunit kasalukuyan niyang natagpuan ang kanyang ka-level. Dahil 5 taon pa lang siyang naging isang legend, kailangan niya ng mas maraming oras para maabot ang kanyang dating level. Kung kahit si Piaro ay walang magawa, wag na silang umasa na kaya pa nilang talunin ang isang Great Demon, ang pagkuha ng Reinhardt ay imposible. Kailangan nilang magpalamig at kalkuladong desisyon. Si Piaro na nangangailangan ng mas maraming oras, at ang mga pinangalanang NPC at sundalo na pinaglaanan nila ng oras. Matikman man nila ang pait kung kabiguan ngayon, kung iligtas lang nila ang kanilang mga core pieces, may pagkakataon pa sila. Sir Piaro, Sir Asmaphel, Your Majesty Maxong, nakikiusap siya na umatras na sila, at dalhin na nila ang kanilang mga sundalo. Nabigo ang pagkubkob sa Reinhardt, ang kanilang pangunahing prioridad ngayon ay makaligtas. Sinasabi ni Piaro na papatagaling niya ang oras. Imposible niya magawa ito ng kanyang sarili, Earl Lowell. Sinasabi ni Lowell na ito ay order mula sa Acting Lord. Hindi nila kakayanin mawala ang kanilang pinakamahalagang puwersa sa isang nabigo na expedition. Damian, umatras na muna siya kasama si Isabel, hinihiling niya lang sa kanya na i-buff ang mga Overgeared Guild bago siya umalis. Chris, dapat na din siyang umatras kasama ang mga NPC niya. Hindi nila gustong pasanin ang mga nasa labas ng Overgeared. Sumisigaw at sinasabi ni Piaro na Earl Lowell, sa isip-isip ni Lowell na pwedeng ialay ng mga manlalaro ang kanilang buhay, basta ma-survive ang mga NPC na ito. Sumisigaw at sinasabi ni Lowell na ang Overgeared Guild ang magiging last line ng depensa. Lahat ng unit, atake, pasugad na ang mga ito, at ang mga nangunguna ay sila Faker Lowell at si Ibelin. At ang mga nasa likod ay ang mga player na sundalo. Sinasabi ng system na mainit na ang apoy ni Belial, nakakakuha ka ng 2,500 pinsala bawat segundo, ang iyong fire resistant ay bumagsak sa 0%, nakakakuha ka ng 500 pinsala bawat segundo. Ang kadiliman ni Belial ay sumisira sa iyong isipan, nawawalan ka ng kontrol sa iyong isip, hindi mo kayang atakihin si Belial. Ang iyong hangarin sa pagpatay ay aktibo, mahahanap mo at aatakihin ang pinakamalapit na tao, inatake ni Ibelin si Faker, at mabilis naman bumalik ang kanyang Yulira. At humihingi ito ng paumanhin kay Faker, sa isip-isip ni Lowell na nagdudulot siya ng kalituhan pagkatapos gumamit ng mga melee attack. Ang tagal nito ay maaaring maikli, ngunit kahit na ang mga buff na may banal na kapangyarihan ay hindi maaaring hadlangan ito. Sinasabi ni Lowell na ang susunod, ang mga mage at ang mga ranged dealer, ang aatake. Mage unit, at archer unit, atake, dahil sa presensya ni Belial, na doble ang iyong mga kasanayan sa cooldown at magic casting. Si Belial ay nagbigay ng reflective shield, 30% lamang ng iyong pinsala ang effective. Ang natitirang 70% ay na-reflect, bumalik ang lahat ng kanilang mga pag-atake, at maririnig dito ang kanilang mga sigaw. Sa isip-isip ni Lowell na dahil sa kanyang nakakabaliw na depensa, walang epekto ang mga arrow, at ang mga magic attack ay na-reflect pabalik sa kanila. Kung wala silang abnormal status resistance, hindi man lang sila makakalaban sa laban na ito. Napapamura at nanggagalaiti sa galit si Lowell, at batid pa nito na ang mga legendary class lang ba ang may kondisyon para sa raid na ito. Sinasabi ni Lowell na masusunog hanggang mamatay sa ganitong init. Kailangan muna nila patayin ang apoy na yan, ginamit ni Lowell ang Heavenly Dragon's Tears.
May nagsasalita at sinasabi nito na sa kabila ng buhos ng ulan, ang init pa rin. Hindi nila mablock ang pinsala, biglang dumating si Damian at nagulat naman dito si Lowell. Sinasabi ni Damian na tutulong din siya, Isabel, mangyaring protektahan ang likod ni Sir Piaro. Ang likas na kaaway ng mga Great Demon ay ang banal na kapangyarihan ng Papa. At siya lang ang makakapagligtas kay Sir Piaro, ginamit ni Damian ang Goddess's Wrath. Sinasabi ni Belial na siya ay isang lingkod ni Rebecca. Ito ang medyo nakakaawa na liwanag, nagtataka at sa isip-isip ni Damian na demonic energy na lumalamon sa pinakamalakas na atake ng Papa. Hindi ito maaari, sinasabi ni Belial na huwag mawala ng pag-asa. Kadiliman, hindi katulad ng liwanag, ay patas sa lahat. Umatake na si Belial at sinasabi nito na mamatay na siya. Biglang naman dumating si Isabel, at mabilis naman ito na block ang atake ng Great Demon. Nagulat naman dito si Damian at binabanggit nito ang pangalang ni Isabel, at sinasabi nito na hindi niya siya kailangang tulungan. Ingatan niya lang ang kanyang sarili, sinasabi ni Isabel na hindi niya siya pwedeng i-escort ng tahimik, Your Holiness. Puksain ang Yatan Church at ang kapangyarihan ng mga demonyo. Iyan ang dahilan ng kanilang pag-iral, siya ang magiging huling depensa, mangyaring kunin ang lahat at tumakas. Sa isip-isip ni Lowell na nakakalungkot na gagawin nito ni Miss Isabel, ngunit kung gusto niyang bigyan sila ng oras, wala nang mas mahusay. Hinawakan ni Lowell si Damian at sinasabi nito na kailangan na nilang umalis. Sa isip-isip ni Damian na si Isabel, na nakarecover pagkatapos ng Dravigo incident, ay naging napakalakas. Ngunit ang presyo ng White Transformations ay ang kanyang lifespan. Naging papa siya para lang iligtas si Isabel, pero kailangan niya siyang isakripisyo. Sumisigaw si Damian at pinapahinto nito si Isabel. Tumatawa at sinasabi ng Great Demon na nakakaawa, lumapit lang siya sa kanya. Nag-clash na ang kanilang mga atake, kaso lipat muna tayo sa real world. Sa Seoul, South Korea, sinasabi ng OGC News na isang Great Demon ang lumitaw sa Reinhardt. Isang kumpletong pagbaliktad ng sitwasyon, ang Overgeared Guild, na ilang pulgada ang layo sa kadakilaan, ay nasa bingit ng paglipol. Nakita naman ni Sihi na gising na si Grid, at tinatanong nito kung kailang siya nagising. Nanunood pala si Grid ng livestream ng invasion sa Reinhardt at tinawag nito si Sihi, at pinapaupo nito sa tabi niya, at sinasabi nito na maging ang kanyang pananalita, kilos, ekspresyon, mata, kakayahan, ayos lang kahit ano, humanap lang siya ng kahinaan nito. Sinasabi ng OGC News anchor na halos hindi na makatagal si Isabel. Sa isip-isip ni Grid na ang mga Great Demon ay pinakamakapangyarihan sa impyerno at hindi ganap na maipahayag ang kanilang kapangyarihan sa mundo ng mga tao. Ganun din si Helgao, tulad ng mga Firestone kay Helgao, dapat may kahinaan din si Belial. Napapamura at sa isip-isip ni Grid na sakto paggising niya. Hindi man lang siya makalog-in dahil sa restriction. Hindi niya akalain na ang magagawa niya lang ngayon ay hanapin ang kahinaan niya. Sinasabi ni Sihi na ang lakas ng loob niya, na hilingin sa kanyang kapatid na tumingin sa isang babaeng kalahating hubad na samahan siya. Pinapatahimik naman ito ni Grid at sinasabi nito na hindi yun ang kanyang ibig sabihin. Makikita nating na nakababa na ang life spear ni Isabel, at hawak na ito ng Great Demon sa leeg. At sinasabi nito na nagawa niyang lumapit sa kanya. Kanina pa siya hindi mapakali sa nakakadiri na enerhiyang yun. Walang katapusan ang mabahong-baho ni Rebecca, hindi siya makatiis. Susunugin niya siya at walang iiwanan, biglang nagbitak ang lupang kinakatayuan ng Great Demon. Ginamit ni Piaro ang free-farming fort-style plowing. At biglang nabitawan nito si Isabel, nagtataka at sinasabi ng Great Demon na isang divine technique na maaaring makaapekto ang lahat ng lupang ito. Siya na naman, nagsama-sama sila King Maxong, Earl Asher, at Piaro, para iligtas si Isabel. Tinawagan naman ni Lowell si Piaro at sinasabi nito na sinabi niya na sa kanya na umatras na sila, di ba? Sumusuway ba siya sa utos ng iyong Panginoon? Sinasabi ni Piaro na paano niya maisasakripisyo ang isang mas bata sa kanya para mabuhay. Kahit siya pa ang acting lord, hindi siya makikinig. Sinasabi ni Lowell na tutulong din siya, pati si Sir Damian. Ito ay isang pagkamatay ng isang aso, ang iba naman ay umatras na. Sa isip-isip ni Lowell na hindi mawawala lahat ng resources na kailangan nila para mahanap sa isang bansa. May nag-message at sinasabi nito na excuse me, siya ba ang kailangan niyang padalhan ng mga mensahe? Papunta na siya,
Pwede ba siyang maghintay hanggang dyan? Kung magko-combine sila ni Brother Piaro, at ang lakas niya, baka masil nila ang demonyo, Sir Damian, sumisigaw at sinasabi ni Lowell na teka lang, sa isip-isip ni Lowell na may pagkakataon, ang pagkakaroon ng dalawang puwersang may kakayahang sumalakay ay ganap na naiiba sa isa, sa pamamagitan nito, ang mga kondisyon ng raid ay natutugunan, ang pinakamalakas na legendary class, ito ang Sword Saint, napapasigaw at napapamura, at sinasabi nito na ito si Crowgle. Napatakbo naman si Damian, papunta kay Isabel, at sinasabi nito na huwag niyang i-over-exercise ang sarili niya. Pagagalingin niya siya, humihingi naman ng paumanhin si Isabel sa kanyang holiness. Napatalsik naman si Piaro at sinasabi ng Great Demon na siya ay isang ignorante sa pagbubungkal. Nang pinutol niya ang braso niya, muntik niyang nang tanggapin ang husay niya. Sa isip-isip ni Piaro na ngayon na, ang mga seed, sinasabi ng Great Demon na puro pakulo lang ang meron siya. Kukuha na sana ng mga buto si Piaro, pero nagulat ito, nang mabilis na paparating ang atake ng Great Demon. Sinasabi ng Great Demon na siya, hindi niya alam kung bakit, pero nakakainis ang presensya niya. Umatake na ang Great Demon ng kanyang pag-atake, at napapasigaw naman dito si Lowell, at binabanggit nito ang pangalang ni Piaro. Buti na lang biglang dumating si Faker, at hinaranggan niya ang pag-atake ng Great Demon. Sinasabi ni Faker na hindi niya alam ang tungkol sa pag-atake, ngunit mas madaling lapitan habang nagdedepensa. Siya ay isang mahalagang tao sa kanila, kaya hindi talaga niya kayang gawin ang gusto niya. Sinasabi ng system na nabigo kang ganap na magdepensa. Nakakuha ka ng 9,830 pinsala, nakangiting sinasabi ni Faker na huwag siyang masyadong maangas. Kung makakaramdam ng takot ang mga demonyo, sila ang magdudulot nito. Sinasabi ng system na si Faker ay namatay na, nakalapag naman na si Piaro sa lupa, at nanggagalaiti sa galit ito. Sinasabi ng OGC News anchor na namatay na si Faker. Sumabog na ang lalaki na mag-isang pumatay sa Ice Flower Guild. Sumisigaw ang mga sundalong player, at sinasabi nila na protektahan si Sir Piaro. Naglabas naman ng maladrago na apoy ang Great Demon, at inatake nito ang mga sundalo, at napapasigaw ang mga ito. Binuhos ni Piaro ang mga buto sa lupa at ginamit nito ang free farming first style, Soang, at ginamit nito ang free farming second style, rapid growth. Napalibutan naman ng mga malalaking sanga ang Great Demon, sa ginawa ni Piaro. Sinasabi ng Great Demon na agad siyang nagpatubo ng puno. Kahit isang elf ay hindi madaling gawin yun, ngunit ang puno ay puno pa din, kung susunugin niya ito, mawawalan lang ito. Sinasabi ng system na pansamantalang nawala ang apoy sa paligid ni Belial. Sinasabi ni King Maxong na hanggang dito na lang siya. Sumisigaw at sinasabi ni Earl Asher na ngayon na, Piaro. Sinasabi ni Piaro na siya, na nabigong protektahan, at siya, na mayabang, nawala na sila ng pride. Tumalon na si Piaro at ginamit nito ang fated to perish. Napasigaw ang Great Demon, at biglang na lang naglabas ng malakas na apoy at pagsabog si Belial. Nagtataka at gulat naman dito si Piaro at sa isip-isip nito na isang skill na may 100% na pagkakataong pumatay. At napapatanong ito kung hindi ba ito sapat laban sa isang Great Demon. Sinasabi ni Belial na nasugatan siya, 2 beses niya na siyang nasugatan. Inaabala niya pa siya, tulad ng mga nilalang na nagpahiya sa kanya, ang mga Great Demon noong mga siglo na ang nakalipas. Sigurado siya na siya ay isang legend, na balitaan niya may iba't ibang uri ng legend sa mundo ng mga tao. Sa tingin niya ay isa siyang magsasaka, nararamdaman niya na ang mapanuksong tawa ng mga Great Demon dahil nasaktan siya ng isang mababang nilalang. Tinawag nito ang kanyang mga anak, at sinasabi nito na oras na para kumain. Sinasabi ng OGC News na isang emergency, nagsasummon siya galing impyerno. Sinasabi ng system na bumagsak ng 20% ang pagiging epektibo ng skill at magic power. Bumagsak ng 50% ang bilis ng pagcast, mas mabilis maubos ang stamina. HP at mana ay hindi makarecover, hindi maaaring gamitin ang mga potion. Ipinatawag na ang ika-32 na impyerno, lumilitaw ang mga demonyo mula sa ika-32 impyerno. Napapatanong naman ang isang sundalo kung mga langaw ba yon? At batid ng isang sundalo na ang mga bagay sa langit. Hindi ba sila malalaki? Sinasabi ng OGC na sila ay ang mga succubus, at sila ay nasa level 320. Walang katapusang bumubuhos ang succubus mula sa summon ng impyerno. Nakaramdam naman ng takot ang mga sundalo,
At napapatanong naman ang naka-brown na buhok na sundalo na ano ba yang mga yan. Lahat sila ay umatake, hindi dapat matakot ang mga overgeared guild. Sinasabi ng system na ginayuma ka ng succubus, mahihirapan ka kontrolin ang iyong katawan. Sinasabi ng isang succubus na relax lang siya, ipaparamdam nila sa kanya. Habang nilalamon niya sila, sinasabi ng system na ang magic resistance ay bumagsak ng 40%. Ang stamina ay hinihigop, napapasigaw ang mga sundalo, at sa kabilang banda naman, patuloy pa din ang labanan nila Piaro at ang Great Demon, at nasa masamang sitwasyon si Piaro, at sa isip-isip nito na lalong lumakas ang apoy ni Belial. At napapatanong ito kung ito ba ang kapangyarihan ng isang demonyo sa impyerno? Sa isip-isip ni Lowell na si Belial ay ang ika-32 sa impyerno, at kahit ang libu-libong succubus. Walang katapusang debuff at mga abnormal status effect. Walang paraan na kayang harapin ng mga miyembro ng guild nila ang mga halimaw na ito na mas mataas ng 70 level kaysa sa kanila. Kakaunti lang ang makakagawa ng kahit ano, at nawalan sila ng Faker, isa sa kanilang mga pangunahing miyembro. Isang kalamidad na maaaring sirain ang kalikasan at ang mundo ng mga manlalaro. Hindi nila kayang ipagtanggol ito, at hindi sila makakatakas. Napapatanong si Belial kung hindi ba siya maaaring magtanim sa nasusunog na lupang ito. Hindi naman kasing sama ng naisip niya, ang amoy ng nasusunog na lupa. Sa isip-isip ni Lowell na ito ang impyerno, ang kontinente. Gumuho na ang mundo, may biglang nagbitak sa kalangitan, at biglang may lumabas na isang maliwanag na bagay, at tinamaan ang mga succubus. At may dumating at sinasabi nito na medyo maraming kalaban. Siya ay nagkakasalungatan, ngunit hindi siya maaaring pumikit kapag ang mundo ay nasa krisis. Sinasabi ng system na nakakatanggap ka ng 500 hit damage at 2,500 burn damage bawat segundo. Bumabagsak na ang kadiliman ni Belial, nilabanan mo. Inatake nito si Belial at nakatanggap ito ng critical. Nakagawa ka ng 9,530 pinsala, nakaramdam naman dito ng galit si Belial. Si Crowgel pala ang dumating at humihingi naman ng paumanhin nito kay Piaro, dahil ito ay nahuli. Sa ibang lugar, makikita dito na maganda ang panahon, at nag-aayos sila ng kanilang mga nasirang mga bahay. Sinasabi ni Asmafel na ang mga gusali ay nagsisimula ng magmukhang maganda. May 70,000 na sinanay na mamamayan, ang bilis ng pagpapanumbalik ay medyo mabilis. Dahil sa golden armor na suot ng hukbo ng kaharian, puno pa rin ang kanilang resources. Ngunit dahil dali-dali nilang kinuha ang kanilang hukbo, ang sitwasyon ng pagkain ay kakilakilabot. Kung nandito ang mga magsasaka ng Raiden, madali itong malulutas, sa panahon na ito, kailangan nilang gamitin ang ginto ng Panginoon. May napansin si Asmafel na may paparating at sa isip-isip nito na may kagamitan siya sa pagsasaka. At napapatanong ito kung bakit may magsasaka dito. Teka lang, kung siya ay isang magsasaka na papalapit mula sa teritoryo ng halimaw sa Hilaga. Ito pala si Herent at tinatanong nito kung siya ba ang kaibigan ng kanyang master na si Piaro, na si Asmafel. Masaya naman tinatanong ni Asmafel kung siya ba si Horetu. Binanggit ka ni Piaro bilang mabuting successor, sinasabi ni Herent na siya si Herent. Inilarawan siya ni Master bilang successor niya, isang karangalan. Sinasabi ni Asmafel na tulad ng sinabi niya, mayroon siyang magandang pananaw. Pumunta ba siya dito para tumulong sa kasalukuyang sitwasyon? Sinasabi ni Herent na siyempre, ngunit nasaan na ang paglusog. Inakbayan ni Asmafel si Herent at sinasabi nito na nakikiusap siya na simula na ang paghahanda ng mga pagtataniman. At siguraduhing turuan din ang mga magsasaka dito, nagtaka naman dito si Herent, nagpunta lang naman siya sa Byran, para tumulong sa mga lumusog. May lumabas na quest at sinasabi nito na hidden quest, solve Byron's food crisis. Ay nalikha, ang Great Aura Master na pumunta sa Byran para tumulong sa pagprotekta sa mga bukid ng Riden, na si Herent. Sinasabi ni Asmafel na siguraduhin niyang magtanim siya ng maraming rainbow potatoes. Kailangan nilang pakainin ng 70,000 tao, hindi talaga gusto ni Herent ang pinapagawa ni Asmafel sa kanya pero hindi niya ito masabi. Hindi may kakaila na isa rin siyang great farmer, sa Reinhardt, patuloy pa din inaatake ni Crowgel ang Great Demon, at madali lang naman ito na iiwasan. Sa isip-isip ni Belial na iniiwasan niya ang pinakamalakas na flames, at slashing at pagsaksak kung kinakailangan upang maghangad ng mahahalagang puntos. Hindi. Higit pa riyan, ang aura ng isang alamat, parang ito ang nakakainis na presensya ni Mahler.
Sumisigaw at sinasabi nito na siya. Sino siya? Sa isip-isip ni Piaro na ang kanyang sword energy ay ganap na iba sa dati. Walang katulad noong swordsman pa siya, sinasabi ni Kraugle na ito ay isang great demon. Mukhang hindi madali ito, brother, sinasabi ni Piaro na ang kanyang sword. Naabot niya na ba sa wakas ang realm ng Sword Saint? Sinasabi ni Kraugle na wala pa siya sa level niya, pero salamat sa kanya at kay Greed. Mag-focus muna sila sa Great Demon sa ngayon, sa isip-isip ni Lowell na kung nagbago siya ng klase noong ginanap ang kompetisyon at nag-level up sa isang katulad na bilis kay Miss Yera, naisip niya na siya ay nasa level 160. Ngunit nakapatay lang siya ng 50 na nasa level 320 na monsters ng sabay-sabay, kaya dapat nasa level 200 man lang siya. Napakalaking bilis ng leveling, ngunit si Kraugle ay bagong panganak na legend. At ang kalaban ay isang taong nakakapagbigay ng pressure kay Piaro. Galit na sinasabi ng Great Demon na ang lakas ng loob niya kung bakit hindi niya siya sinasagot. Tinatanong niya siya kung sino siya, sinasabi ni Kraugle na Brother Damian, tanggapin niya ang kanyang party request. Sinasabi ng system na ang miyembro ng partido na si Piaro ay lubos na nauunawaan ang lakas ng sword ni Kraugle, perpekto na apply ang aura ng Sword Saint. Ang pinsala ay tumaas ng 30%, ang pinsala ng mga kasanayan na may kaugnayan sa mga espada ay madadobli. Ang miyembro ng partido na si Damian ay mahinang naramdaman ang enerhiya ng sword ni Kraugle. Medyo na-apply ang Sword Saint's aura, tumaas ng 10% ang pinsala. Sa isip-isip ni Damian na ang pagiging nasa isang party na kasama niya ay nagbibigay ng buff. Ito ang kapangyarihan ng isang combat-type legendary class. Pasugad na si Damian, at nakita nito na tumalsik si Kraugle at sumisigaw ito at binabanggit nito ang pangalang ni Kraugle. Sa isip-isip ni Kraugle na gaya sa inaasahan sa isang great demon. Kahit na kaya niyang umiwas gamit ang super sensitivity at foresight, mahirap manalo gamit lang ang espada niya. Binato ni Kraugle ang kanyang sword, at sumisigaw ito at sinasabi nito kay Damian na lagyan ng buff si Brother Piaro. At sinasabi nito kay Piaro na kunin niya ito, nasalo naman ni Piaro ang sword na binato ni Kraugle. Sinasabi ng system na ang Light's Blessing ay nagpapataas ng atake, depensa, at accuracy ng isang miyembro ng partido ng 80%. Sinasabi ni Kraugle na paki-enlighten niya ang kanyang mangmang na nakababatang kapatid. Inaasahan niyang masaksihan ang rurok ng kanyang swordsman. Pasugad na ang Great Demon at sinasabi nito na hindi man lang siya maka-atake ng maayos, at ngayon gusto niyang pang-ipagtanggol. Tumabi siya, interesado lang siya sa mayabang na bata sa likod niya. Sinasabi ni Piaro na ilang sandali na ang nakalipas mula nang itanim niya ang kanyang pinakamalakas na pamamaraan ng espada sa isang asarol. Dahil ginamit lamang ito sa paghuhukay ng lupa, malamang na napurol ang talam. Kaya, mas masakit, ginamit ni Piaro ang Free Sword Last Style, Heaven Destroyer. Biglang may lumabas na isang malakas na liwanag at buong-buo naman ito sinalo ng Great Demon. Nilalabanan pa nito ang atake, at napapasigaw na ito sa kanyang ginagawa. Mabilis naman kinuha ni Kraugle ang kanyang sword. At mabilis naman ito binigay ni Piaro, sinasabi ng system na swordsmanship creation, maaari kang gumawa ng bagong sword techniques. Ang bilang ng mga nilikhang available ay tataas ng 2 sa tuwing tumataas ang kasanayang ng complete sword mastery. Maaari ka lamang gumawa ng mga kasanayan na kaugnay sa mga swords. Mayroong 6 na factor na tumutukoy sa kapangyarihan ng nilikhang pamamaraan ng espada. Hindi malilikha ang passive skills, bilang ng mga likhang natitira, 3 hanggang 4. Sinasabi ni Piaro na medyo nalungkot siya na kailangan niya munang umalis bilang matanda na. At napapatanong ito kung nakita ba niya ng mabuti, ito ay ang kanyang karangalan. Ang Heaven Destroyer ni Piaro ay hindi kapansin-pansing mas malakas kaysa sa alinman sa mga natatanging kasanayan ng Sword Saint. Gusto lang niyang iwan ang legacy ni Piaro sa kanyang journey bilang Sword Saint. Ang pinakamalakas na swordsman sa kasalukuyan ay nagmana ng kapangyarihan ng pinakamalakas na swordsman ng nakaraan, nagpakita siya ng paggalang sa kanyang hinalinhan at mentor sa pamamagitan ng pag-imbak ng dugo at pawis ng nakaraan sa kanyang sariling swordsmanship, at paghanga dito, pinakawalan na ni Kraugle ang ginaya niyang teknik kay Piaro, at ito ang swordsmanship creation, Heaven Destroyer. Tinamaan ulit ng pangalawang pagkakataong ang Great Demon sa parehong atake, pero hindi pareho ang gumawa ng pag-atake. Nagulat naman dito si Lowell at sa isip-isip nito, ito ay saglit lang, ngunit bumaba ang kanyang HP.
Kahit ang pounding mortar at fated to perish ni Sir Piaro ay na-stun lang siya. Sinasabi ng mga sundalo na tunay na siya ang sky above the sky. Nasa likurang paa ang Great Demon, maghintay ng kaunti ang lahat. Inatake ulit ni Kraugle ang Great Demon, at napapasigaw ito sa natatanggap niyang pinsala, at nakatanggap ito ng critical hit. Complete Sword Mastery. Kapag may hawak na mga sword, pinapataas ang attack damage, attack speed, crit rate, at crit damage. Sa isip-isip ni Piaro na isang simpleng saksak na walang bahid. Hindi naman siya nagkulang o sobra, napakatalino, naglabas ulit ng flames ang Great Demon, at sinasabi nito na nakakaawa silang mga insekto. Huwag niyang maliitin ang isang Great Demon, sinasabi ng system na ang White Tiger Crouch, defensive stance ng isang Sword Saint. Pinapataas ang depensa, block chance, at evasion. Sa isip-isip ni Kraugle na walang paraan ang kanyang mga pag-atake bilang isang level 214 player, nagag-ana sa isang super-named boss. Hindi niya pa dapat ipakita ang mga baraha niya, kailangan niyang hanapin ang kanyang mga kahinaan para mapaghandaan niya ang susunod na mangyayari. Tulad ng mga parusa sa isang Great Demon sa pagpapakita sa kaharian ng tao. Hanggang sa mahanap niya ang kanyang mga kahinaan mula sa labas ng tinatawag na impyerno. Sa isip-isip ni Hao na kailangan niya na bigyan siya ng oras. Hao, Hades Guildmaster, sinasabi ng Great Demon na umiiwas, nagtitiis. Napakatalino, magaling ang mga insekto sa mga ganyang bagay. Iuukit niya ang isang sigol ng apoy sa iyong mga payat na buto. Isang karangalan nito, ito ang karma ng reyna ng apoy. Sumugod na si Kraugle at ginamit nito ang flow, sinasabi ng system na ang flow ay isang Sword Saint's footwork. Sa isip-isip ni Kraugle na isang staff na nagpapalabas ng nakakabaliw na magic power. Ang apoy ay sumasabog sa isang nakakabaliw na antas. Sinasabi ng Great Demon na isang footwork na walang mga hakbang sa paghahanda. Mas maganda ang techniques niya kaysa sa farmer pero mabilis naman nalaman ni Belial kung saan paparoon si Kraugle, at mabilis nitong inatake si Kraugle. At sinasabi ni Belial na tingnan nila kung ano ang gagawin niya pag bumagsak ang langit. Isang insekto, bumukas ang kalangitan at may daan-daan na pabagsak. Sa isip-isip ni Kraugle na isang top-tier na malakihang spell na hindi pa nakikita sa entablado ng Satisfy. Ang Meteor, may nagbato ng farmer tool sa sandata ng Great Demon, at mabilis nitong kinuha si Kraugle, at binato ito. Ito pala si Piaro, at sinasabi nito na paumanhin upang sirain ang saya, demonyo. Ito ay isang junior na kanyang pinahahalagahan, bumagsak na ang malaking meteor. Makikita ang mga streamer na nasasaksihan ang mga kaganapan sa mga nangyayari. Napapasigaw sila at sinasabi nila na isang meteor strike. Ang pinakamalakas na ultimate skill na mas malakas pa sa ultimate move ni Jeshuka. Lahat ng overgeared member under level 300 ay namatay na. Sinasabi ng system na nakaranas ka ng 23,900 pinsala. Nakaranas ka ng kritikal na pinsala, nalabanan mo ang pinsala sa paso. Nilabanan mo ang kalituhan, bali ang kanang braso mo. Hindi kayang labanan ang pisikal na epekto, sumisigaw at tinatawag ni Kraugle si Piaro. At sa isip-isip nito na nasaktan siya, sinalo niya ang meteor, sabay tulak sa kanya palayo. Sinasabi ng Great Demon na gagawin niya siyang alikabok, ang successor ni Mauler. Sinasabi ng mga news anchor na may pangalawang pang-meteor. Isang hindi kapani-paniwalang dami ng magic power. Nakaramdam naman ng takot si Lowell at sa isip-isip nito na hindi ito maiiwasan. Mamatay dito si Piaro, sumisigaw at sinasabi nito na huwag. Bigla na lang may tumusok na palaso sa noo ng Great Demon. At napasigaw ito at sinasabi nito na isang fire arrow. Ang reyna ng apoy ay nakatanggap ng pinsala mula sa apoy. Tinanggal nito ang arrow sa kanyang noo, at nagtataka at sa isip-isip nito na ang tanging apoy na makakasakit sa kanya. Ito ay dapat ay isang apoy ng Divine Beast na isang Red Phoenix. At napapatanong ito kung paano, may lumitaw na isang notification na Hell Regulation. Ang mga debuff mula sa 32nd Hell ay pansamantala na suspendido. Ang lakas ng 32nd Great Demon Belial ay lubhang humina. Cancelled na ang casting ng Meteor dahil sa insufficient mana. Nagtataka naman dito ang Great Demon, at sinasabi nito na ano. At may umatake ulit dito pero sa ngayon, ito ay isang laser gun. Sa isip-isip ni Belial na umaagos ang demonic energy niya. Ito ay isang Purify Bomb,
itong pakiramdam ng panganib, hindi lang ang bomba. Sinasabi sa kanya ng kanyang instincts na delikado ito. Ang sumira ng 5 impyerno, hindi tulad ng Sword Saint Mauler, na nakipaglaban sa mga Great Demon na nagpakita sa human realm, ang nilalang na ito ay pumunta sa impyerno para mag-hunt sa kanila. Ang natural na kaaway ng mga Great Demon, ang Devil Slayer. Sinasabi ng system na ang Devil Slayer, na nagtataglay ng kagustuhang sirain ang impyerno, ay nakakaapekto sa 30-second hell. Sinasabi ni Jeshuka na siya ang unang nakatama sa kanya. Pero batid ni Yura na siya ang direkta na nakatama sa kanya. Sa isip-isip ni Lowell na reinforcements mula sa Patrayan. May pagkakataon na naman sila, pati sina Pan at Huroi dumating na. Sinasabi ni Lowell na silang dalawa, sila na ang bahala sa mga succubus. Sa kanilang kasalukuyang mahinang estado, ito ay dapat na posible. Habang inaatake nito ni Yura, nahihirapan naman mablock nito ng Great Demon, at sa isip-isip nito na walang duda. Ito ang Blasted Alex's Gun. At sa Red Phoenix's Flames, dumarami ang impact nito. Kailangan niyang ipunan ang sarili niya habang umiiwas. Hindi naman ito namamalayan na paatake na pala si Kraugle, at tinamaan na ito, sa isip-isip ng Great Demon na ang bastos na ito. Bagamat magaan ang mga sugat, patuloy niya siyang tinutusok ng kritikal mula sa mga blind spot. Ang pressure na ito ay hindi isang bagay na dapat magawa ng isang alikabok na tulad niya. Hindi pwede. Sumisigaw at sinasabi ni Belial na so galing sa kanya yung malabong aura kanina. Sword Saint Mauler's successor, umatake na si Pan at si Kraugle sa likod at harap ni Belial. Sa isip-isip ni Belial na isang Sword Saint, at isang Devil Slayer, isang magsasaka na kasing lakas, at isang archer na may kapangyarihan ng Red Phoenix Flames. Hindi niya akalain na ang mga bastard na ito na lumilitaw minsan sa isang henerasyon ay umiiral sa parehong oras. Napakamalas niyang bumaba sa kaharian ng tao sa panahong ito. Lahat ng ito ay dahil sa sumpa ng Beach Rebecca na yan. Biglang naglabas ito ng malakas na flames at nagulat naman ang lahat. Nagbalik ang kaninang naputol na kamay nito, at parang itong naging blade, at nagbabalat ang kanyang balat, at sinasabi nito na nagdurusa siya ng ganitong pagpapahiya. Itong balat na isinuot niya para masilaw ang mga tao, ay tatanggalin niya at isisiwalat ang tunay niyang anyo. Biglang sumabog ang parang barrier, at sinasabi nito na kahit na hindi natatanggap ang kapangyarihan ng impyerno, maaari niya pa ring sirain ang mga tao sa isang atake. Dahil ang mga legend ay nasa kanilang pagkabata, hindi mahalaga kung gaano karami ang mga ito sa paligid. Sinasabi ng system na ang reyna ng kadiliman, na nilalamon ng mundo sa takot. Ang reyna ng apoy, na nag-aapoy sa mundo, at ang hari ng kasinungalingan, na yumuyurak sa mundo. Nabunyag na ang totoong anyo ni Belial. Sinasabi ni Belial na ngayong nakita na nila ang form na ito, wala ni isa sa kanila ang mabubuhay. Napapamura at sinasabi ni Lowell na naisip niya sa tulong ng Patrayan, magkakaroon sila ng pagkakataon, ngunit hindi niya akalain na ang kanyang magic power ay tataas. Kahit sa mga buffs at healing na kayang ibigay sa kanila ni Damian, baka hindi sapat. Sinasabi ni Piaro na huwag mawala ng pag-asa, marami pa siyang oras. Hanggat may landas, maaaring magbago ang kinabukasan. Dapat mauna muna makipaglaban ang mga seniors, huwag niyang isipin na lagpasan siya. Demonyo, sa isip-isip ni Belial na may mataas na potensyal ang successor ni Mauler, pero magaan ang kanyang mga atake. Sa ngayon, ang magsasaka na ito ang pinakamalaking banta. Sinasabi ni Belial na kung gusto niyang mamatay ng masama, malugod niyang tatanggapin. Biglang may tumama sa kanilang mga likod. Sinasabi ni Belial na isang apoy na arrow na tumama sa mga kaalyado. Tumatawa at napapatanong ito kung sino yun, hindi niya akalain na nahulog siya sa kawalan ng pag-asa at nawala ang kanyang isip. Medyo angkop para sa gayong mababang pag-iral, may kakaiba silang naramdaman sa kanilang mga katawan. Sumisigaw at sinasabi ng mga streamer na isa itong heal. Ang Overgeared Guild ay muling nabuhay, may sumisigaw at sinasabi nito na kung pagod na siya, magpahinga na siya. Piaro, marami pa ring energy ang Overgeared Guild, si Jeshuka pala ito at sinasabi nito na ang pagpasok ng walang salita ay binibilang din bilang pagtataksil. Sinasabi ng system na nagdudulot ng pinsala na katumbas ng 12% ng lakas ng pag-atake sa lahat ng mga kaaway sa loob ng 1 metrong radius. Ang epekto naman sa mga kalyadong manlalaro sa loob ng radius ay gumaling sa halip. Nahahype na ang mga streamer,
at napapasigaw at sinasabi nila na nakaligtas sila sa napakalaking pagsabog. Ang apoy ni Jeshuka ang nagpapaikot ng lahat, pasugad na si Horoi at nagbibitaw ito ng incantation na may kasamang bully, at sinasabi nito na ang kanyang mga magulang ay mga anghel. Sana mapunta siya sa langit, naasar naman dito ang Great Demon at sinasabi nito na puputulin niya ang bibig na yan, insekto siya. Nagpapasalamat naman si Ira sa pagkuha ng atensyon ni Horoi sa Great Demon. At nagpakawala ito ng Light of Destruction, tinamaan naman ito, at napapasigaw sa natanggap niyang pinsala. Sa isip-isip ni Belial na hindi ito tungkol sa sakit. Ang pundasyon ng mga demon, ay ang demonic power, ay nawawala. Sa pag-atake na ito, sinasabi ng system na ang Light of Destruction Level 1 ay magagamit lang sa demon. Ibinibigay ang 270% ng iyong attack power at 3,430% ng iyong magic power sa target. Nagdudulot ng butas na pinsala batay sa bilang ng mga demonyong mga kakayahan na natupok, tumagos sa hanggang 5 kaaway na uri ng demonyo sa isang tuwid na linya. Ang pinsala ay naa-apply ng pantay sa lahat. Ang lahat ng target ay pansamantala na nawala ang demonic energy. Ang mga demonyong walang demonic energy ay nawawala ang kanilang natatanging katangian. Lahat ng stats ay nabawasan ng 50% at hindi nakakapagpagaling sa loob ng 3 minuto. Cooldown, 4 hours, half if used in hell. Mana cost, 1,779. Demonic essence cost, 5 hanggang 500. Sa isip-isip ni Ira na kulang siya sa demonic essence, at puro strength at intelligence ang stats niya, kaya mababa ang combat stats niya, pero ang skill na ito ay guaranteed damage. Sinasabi ni Damian na ito ay natitisod, bibigyan niya sila ng mga buff. Tumatakbo sila Piaro at Isabel at sinasabi nito na sige, Your Holiness, at sabay na silang umatake ni Piaro. Sa isip-isip ng Great Demon na malakas ang spear na yon na binasbasa ni Rebecca, ngunit ang asarol ng magsasaka ay patuloy na tumatama ng husto. Dahil ang kanyang stats ay bumaba, dahil dito nahihirapan siyang umiwas, at siya ay nakakuha ng mas maraming pinsala. Sa isip-isip ni Kraugle na pinahina siya ng Light of Destructions. Ito na ang kanyang pagkakataon, ang espasyong ito na naglalaman ng lahat ng bagay sa ilalim ng langit. Puputulin niya ang lahat, pinakawalan na nito ang kanyang atake na Space Sword. Nakatanggap ang Great Demon ng isang critical hit, ang kapangyarihan ng Sword Saint ay nahayag na. Ang Ultimate Sword na humahati sa mundo, napapatanong naman ang nakapulang damit kung ano yun. At sinasabi ng kasama nito na dumapa sila, hindi. Hindi siya mamamatay ng hindi nakakahalik, sinasabi ng nakapulang damit na nawala na ito. At batid ng isa na nanaginip ata siya, at napapatanong ito kung ano ang nangyari. Sinasabi ng system na ang kapangyarihan ng Earth God Garion ay na-activate na. Lahat ng nahati ay naibalik na parang kasinungalingan. Nakagawa ka ng 11,300,579 na pinsala sa target, ang target ay nakakuha ng hindi maibabalik na pinsala. Lahat ng mga istatistika ay nababawasan ng 20%, at lahat ng mga bilis ay nababawasan ng 50%. Nalantad na ang kahinaan ng target, sa loob ng 30 segundo, lahat ng pag-atake ay magiging critical hit. Ang critical damage ay tumaas ng 1.5 times, ang target ay nabigo na lumaban. Sa isip-isip ni Kraugle na pumunta siya dito dahil naniniwala siyang kaya niyang isil ito. Sinasabi ng OGC News anchor na hinati niya ang mundo. Ito ang Sword Saint, na si Kraugle, ang eternal strongest ng Satisfy. Ang kapangyarihang ibinigay ang kanyang upuan upang makuha. Sa wakas ay nahayag na ito sa mundo, sa isip-isip ni Sihi na nararamdaman niya ang pagmamadali ni Opa. Ito ay dahil nasaksihan niya ang paglakas ng kanyang mga kasama habang hawak nila ang lahat ng mayroon sila. Ang mabuting kaibigan ay ang mabuting karibal din. Naglaban sila sa isa't isa para lumakas na parang alon, upang tumaas patungo sa tuktok ng bawat isa. Nagkaroon siya ng mabuting kaibigan, Yang Wu Opa, nakangiti si Grid, at sa isip-isip nito na hinati niya ang mundo ng isang sword, isa siyang crazy bastard. Sa Bayan Archipelago, sa 61 isla, maririnig dito ang malakas na pag-ubo. Ito pala si Agnes at sinasabi nito na 2 buong araw na silang nakipaglaban. Napakabangis niya kaya kailangan niyang isakripisyo ang buong hukbo niya. Pero nanalo siya, Lantier, legendary assassin, napahiga ito at napapikit, at sinasabi ni Agnes na hindi niya akalain na hinati ng kapangyarihan ng Sword Saint ang mundo sa 2. Nawala siya ng walang bakas, para lang bumalik,
at bigla itong napadilat. At napatawa ito ng malakas, at sinasabi nito na magkikita sila muli. Kraugle, nakatago ang isang fairy, at sa isip-isip nito na nakakatakot siya. Sobrang delikado ang lalaking yan, nagbitak na ang barrier, at nakapasok na sila Regis, Tobin, at si Vantner. Sinasabi ni Vantner na medyo hamina na ang mga kalaban. Sampay nitong Moldita na orb, sinasabi ni Regis kay Tobin, at Vantner na sasama siya sa kanilang. Sinasabi ni Jeshuka na hindi siya dapat umalis ng Patrayan nang walang kasama. Paano kung may mga straggler, sinasabi ni Vantner na yun ba? Sinusubukang niyang yakapin ang lahat ng kaluwalhatian mag-isa. Huwag siyang mag-alala, inalagaan niya ang lahat ng natitirang tropa sa lugar. Napapamura at may nagsasalita at sinasabi nito na nawala na ang kanyang buong lakas. Sapat na siyang nanghina para makakuha ng mga direktang hit ngayon. Oras na para sa all-out assault, Vantner, Tobin, suportahan si Earl Asher at si Bland. Regis, bumalik siya sa pangunahing puwersa, sinasabi ni Ibelin na isang boss monster na walang guard. Ito na ang kanyang stage, sinasabi ng system na ang laceration ay nagdudulot ng nakapirming pinsala na katumbas ng 60% ng HP ng target. Si Belial ay nagkaroon ng critical damage, sa isip-isip ni Kraugle na isang napakalakas na bow at mga sandata na nakakaubos ng vitality. Bawat isa sa kanila ay may isang pambihirang kagamitan. Sa tulong nila, baka makakuha siya ng sapat na kapangyarihan para makatakas kay Ares at Agnes sa kanilang pagbabantay. Pero hindi niya hahayaang madala sa kabaliwan ni Agnes ang Overgeared Knights habang pinagmamasdan siya ng malapitan. Higit sa lahat, gusto niyang maging karibal niya si Grid sa daan patungo sa tuktok. Anyways, sa ngayon, ang kalaban nila ay isang Great Demon. Kailangan nila itong tunghayan, mahirap, pero tinulak nila siya hanggang dito. Ang pinakamalakas na power of order, ipinari sa mga NPC na bagong pioneer sa Realm of Legends. Natipon nila ang lahat ng kanilang magagamit na mga resources para sa raid na ito. Ito ang pinakamatulas na espada sa mundo ng mga tao ngayon. Siguradong matatalo nila siya. Sinasabi ni Pan na sa wakas ay bumaba na sa 10% ang HP ni Belial. Sinasabi ni Regis na malapit na matapos ang unang matagumpay na Great Demon Raid ng mga manlalaro. May lumabas na warning notification at sinasabi nito na ang epekto ng Light of Destruction ay nawala na. Ang dakilang demonyo na si Belial ay nabawi ang kanyang natatanging ugali at stats. Sinasabi ni Lowell na sandali lang na wala na ang debuff. Bumabalik na naman ang kakilakilabot na kapangyarihang yun. Pasugad si Ibelin at sinasabi nito na ngunit mayroon silang mga legend sa kanilang panig ngayon. Kakayanin nila ang huling 10% ng kanyang HP kahit papaano. Sinasabi ng system na ang epekto ng Hell Regulation ay natapos na. Bumalik ang kapaligiran sa ika-32 na impyerno, biglang naman napahinto si Ibelin dahil sa paglabas ng malakas na aura ng Great Demon. Sinasabi ng system na ang attack speed ay nabawasan ng 20%. Ang fire resistant ay bumaba sa 0%, ang black magic resistance ay bumagsak sa 0%. Masyadong mainit ang flame ni Belial, ikaw ay dumaranas ng nakamamatay na fatal burn. Hindi ito mapapagaling, kung atakihin mo si Belial, malaki ang posibilidad na makulam at umatake ng mga kakampi. Ang skill cooldowns at magic casting ay nadobli, at ang attack speed ay nabawasan ng 20%. Ang paggamit ng black magic ay nablock, ang Great Demon na si Belial ay sumisipsip ng demonic energy ng impyerno. Sinasabi ni Belial na cheers mula sa mga uod na umakyat sa lupa. Nasiyahan ba sila sa isang maikling sandali? Hindi naman makapaniwala si Ibelin at sinasabi nito na hindi ito pwede. Ang kanyang HP ay puno ulit, gumugol sila ng maraming oras sa pag-atake sa kanya. Ngunit bumalik sila sa umpisa. Sinasabi ng system na ang Great Demon na si Belial, na nakuha ang demonic energy ng impyerno, ay nagbubunyag ng anyo ng Panginoon ng impyerno. Ang impyerno mismo ay nanginginig sa kahindik-hindik na transformation. Ang status resistance ay bumaba ng 70%, may nagsasalita at napapatanong ito kung yan ba? Ang kanyang true form, sinasabi ng Great Demon na tulad ng isang maliit na kislap ng pag-asa. Nakakaawa. Kahit tapakan niya pa, una nitong inatake si Jeshuka, at sinasabi nito na magsimula sila sa mayabang na tanganan ng ahas makipaglaro ng apoy sa harap niya. Napapasigaw naman si Tobin, at binabanggit nito ang pangalang ni Jeshuka.
Nabigla naman dito si Lowell at nakaramdam ito ng takot, at sa isip-isip nito na ang bilis, noong nag-transform siya, siguradong nabawasan ang kanyang HP. Hindi ito nakapagpapagaling dahil sa transformation. May ibang tuntunin sa kanyang HP system, kahit ang ultimate skill ni Piaro ay hindi nagbago, pero pagkatapos na direktang tamaan ni Kraugle, at dinobli niya ang Heaven Destroyer, sa wakas ay nahulog din ito. Ang Fated to Perish ay dapat na mas mahina kaysa sa Heaven Destroyer, at kung gumana ang lower level attacks ni na Kraugle at Yera, hindi power ang issue. Kung ibubukod nila ang kanilang mga pag-atake sa panahon ng epekto ng Hell Regulations, ang tanging karaniwang punto sa mga epektibong strike ay ang pagkabalisa niya sa mga kasanayan ng Legend. Ngunit yun lamang ay hindi nagpapaliwanag ng pagkakaiba ng HP regeneration. Naguguluhan siya, ngayon napantanto niya na ito, ang ibang nickname ni Belial ay ang Reyna ng Apoy, ang Reyna ng Darkness, at ang Reyna ng Kasinungalingan. Sa mga sandaling siya ay naguguluhan sa hitsura at inaatake ang mga Legend. Nag-disguise siya sa peking HP, nasa final phase na sila, may isang paraan lang para kumpirmahin ito. Sumisigaw at sinasabi ni Lowell na nasa 10% talaga ang HP ni Belial, huwag mag-follow ko tulungan ang mga Legend, sinasabi ni Tobin na kahit gaano niya tingnan ito, ang kanyang HP ay ganap na naibalik, bagaman, kung kalokohan yan, papatayin niya siya, kahit anong mangyari, ngayon lang nila sila mapagkakatiwalaan, ngayon na Yera. Hinaranggan ni Tobin ang atake ng Great Demon, at umatake na si Yera. Madali naman hinaranggan ng Great Demon ang atake ni Yera. Sinasabi ng Great Demon na sa batang Legend, imposible. Silang lahat ay mga butil lamang ng alikabok, hindi halos sapat para magtanim ng takot sa kanya. Naghahanda na naman ito ng isang malawakan na pag-atake gamit ang Meteor. Magsisimula ulit sila dito, bumagsak na ulit ang Meteor. Walang makakaiwas dito, lahat ay pagod na pagod sa patuloy na labanan. Ito ang pinakamalakas na raid party na nabuo, ngunit ang kalaban ay sadyang napakalakas. Na may kabuuang pagkalipol ng overgeared na hukbo, gagamitin na ngayon ni Belial ang Ethnal bilang kanyang base para gawing impyerno ang kaharian ng tao. Haharapin na ngayon ng mga manlalaro ang isang nakakatakot na hellspawn ng matinding kahirapan na umuusbong sa mga bayan. Hindi, teka lang, may isang tao ang hindi pa sumusuko. Ito ay si Piaro, pilit inaabot ni Jishuka ang kanyang bow at binabanggit nito ang pangalan ni Piaro. At sa isip-isip nito na hindi, sa ganitong estado, hindi niya man lang siya matamaan ng kanyang hilang arrow. Sinasabi ni Piaro na ang buhay na iniligtas ng kanyang Panginoon. Sa kanyang huling hininga, papatayin niya ang demonyong ito at poprotektahan ang lahat. At sinisigaw nito ang kanyang Lord na hawakan ng Great Demon ang kamay ni Piaro, at nagpakawala ito ng matinding apoy at napapasigaw dito si Piaro. Sinasabi ni Belial na ang iyong Panginoon, at sabay tawa, at batid pa nito na kaya may isang hanggal na naglalaro ng bilang hari sa mga langgam. Isang nakakaawang grupo, biglang dumating si Jude at inatake nito ang Great Demon at sinasabi nito na ikaw, Black Body, hindi ba siya nahihiya? Papatayin siya ni Jude, nagtataka at sa isip-isip ni Belial na hindi man lang siya Legend. Gayunpaman, nakaligtas siya sa Meteor at nabasag niya ang mahiwagang kaguluhan para hampasin siya. Tinatanong ni Belial kung sino siya, sobrang tagal na nung may tao sa human realm na nakagawang inisin siya. At sinasabi nito na mamatay na siya, sa isip-isip ni Lowell na ang mga Halijing sumusuporta sa overgeared na hukbo ay isa-isang nahuhulog. At napapatanong ito kung ito na ba ang katapusan, may nag-countdown, 3, 2, 1. At may biglang gumamit ng Summon Knight, nagtaka naman dito ang Great Demon at biglang nawala si Jude. At napapatanong ito kung sino siya, at sinasabi nito na iabot niya ang kanyang pinaglalaroan. Sinasabi ng OGC Broadcasting na nagpakita na si Greed, ang unang legendary class, record holder para sa karamihan ng mga medalya sa pambansang kompetisyon. Ang pinuno ng overgeared na hukbo, isang napakalaking figura na tumutulig sa the sky above the sky sa wakas ay nakapasok na sa battlefield. Ang lahat ay nabigla nang dumating na ang pinakahihintay ng lahat, na si Greed. Sinasabi ng OGC Broadcasting na pero malakas si Belial para talunin si Kraugle. Natural lang na madaig niya ang isang tao na nasa ibaba niya, tulad ni Greed. Sa isip-isip ni Greed na ang lahat mula kay Kraugle at hanggang kay Piaro ay wasak na wasak. Dumating siya sa sandaling natapos ang cooldown ng koneksyon, ngunit huli na siya. Sinasabi ni Greed kay Sihi na maraming tao ang kailangan niya i-heal.
Alagaan niya sila, nilabas ni Grid ang kanyang failure Grid Greatsword, at sinasabi nito na siya pala ang Great Demon na si Belial. Kitang-kita niya ang kanyang kapangyarihan sa broadcasting. Nang ahas ba siyang manggulo sa kanyang mga tao, mas mabuting ihanda niya ang kanyang sarili sa darating na atake. Biglang na lang nagpakawala si Grid ng kanyang atake, na pinnacle kill. Sa isip-isip ni Belial na isang welga na umaalingaw sa buong 32 impyerno. Hindi ito posible ng tao, legend rin siya, at napapatanong ito kung ilang legends ang mayroon sa mundo ng tao. Sinasabi ng system na ang remaining HP ay halos nasa 10%. Sa isip-isip ni Belial na pero higit sa lahat, ano yun? Parang pamilyar ang hindi kumpleto na kalahating Ast Magic na yun. Nagtataka naman si Grid na 70% ang nabawas niya sa HP ni Belial, at sinasabi pa nito na napakalakas niya. Sa isip-isip ni Lawel na tama ang theory niya, kapag siya ay naguguluhan, ang kanyang pagbabalat kayo sa HP ay masisira. Gumamit naman ng gravity ang Great Demon, at sinasabi nito na naglakas loob ba siyang kumilos sa battlefield sa isang Hell Lord. Nagtaka naman dito si Grid, at sinasabi nito na isang gravity field. Hinihila siya nito, sinasabi ni Belial na sisimulan niya sa pamamagitan ng paghiwa ng kanyang katawan sa pira-piraso. May sumisigaw naman at sinasabi nito na my lord, sinasabi ng system na wala kang gamit na Dark Bosses earrings. Ang Black Transformation ay pilit na kinakansela, wala kang gamit na 3-layer. Mayroon kang kagamitan, ang opsyon ng Holy Light Armor ay isinaaktibo. Lubusan mong nilabanan ng Black Magic, bigla naman nakaramdam ng takot si Grid at sinasabi nito na muntik na siya namatay doon, ng Black Magic. Nagtaka naman dito si Belial, at sumisigaw at sinasabi nito na ang kanyang itsura. Bakit nasa mundo siya ng mga tao at bakit wala siya sa Hell? At napapatanong ito kung kamusta siya dito, siya ang Soulless One. Sa isip-isip ni Grid na ang biglang nagpakita sa impyerno isang araw, pinahihirapan ang nangungunang 30 demonyo na may nakakabaliw na paglakas, ang Soulless One. Hindi pa siya nakarinig ng insultong ganyan, nakilala niya na ba siya dati? Siya yung naghalo ng impyerno sa nakaraan, sunod-sunod na ang pag-atake ni Belial, at napapamura at sinasabi nito na sa tuwing tatangkain siyang patayin ng mga Great Demon, nakakatakas siya. Lagi niyang iniisip kung kailan siya mamamatay, kaya ito na ngayon ang araw. Half Demon, nabablock naman ni Grid ang binibitawan pag-atake ng Great Demon, at nagtataka at sa isip-isip nito na anong sama ng loob niya sa taong hindi niya pa nakikita. Napapamura at sa isip nito na siya ay malakas, ang mga pangunahing pag-atake ay hindi makakasugat sa kanya. Sinasabi ng system na si Kraugle ay nagpadala sa iyo ng party invite. Nagtaka naman dito si Grid, pero tinanggap niya pera ng invite nito. Sinasabi ng system na sumali ka sa party sa Belial Raid. Na-detect mo ang sword energy ng leader ng party na si Kraugle. Ang Sword Saint's aura ay perpektong na-apply. Ang pinsala ay tumaas ng 30%. Ang pinsala ng mga kasanayan na may kaugnayan sa mga espada ay madedobli. Sa isip-isip ni Grid madodoble ang kapangyarihan ng sword. Ang buff na ito ay iniakma ng perpekto para sa kanya. Ginamit ni Grid ang Blacksmith Rage, at ang Link Kill. Sinasabi ng system na ito ay magkakaroon ng magkakasunod-sunod na strike. Nakagawa ka ng 22,452,600 pinsala, sa isip-isip ni Grid kung ang super sensitivity ni Kraugle ay magamit dito, siguro lahat ng 6 na hit sa mga weak point ay magiging bilang mga kritikal. Kung hindi siya makakakuha ng mga items sa itaas ng tier na ito, ang agwat sa Sword Saint ay lalawak lamang sa labanan. Pero ito pa rin ay nasa 22 milyon na pinsala, pero si Kraugle ay nakakabaliw. Gaano karaming kapangyarihan ang nakuha niya, nakaramdam naman ng takot ang Great Demon at sa isip-isip nito na ngayong napantanto niya na ito, ang maruming armor na amoy ni Rebecca ay mahirap pakitunguhan. Hindi epektibo ang magic attack, kung sakali, nagpakawala ng malakas na flame si Belial, at sinasabi nito na dudurugin niya siya ng apoy ng kanyang katawan. Sa isip-isip ni Grid na lahat ng uri ng mga spell ng apoy ay nagmumula sa bawat direksyon. Sinasabi ng system na nakaranas ka ng 3,800, 4,100 at 70, 6,930, 12,083 pinsala. Sa isip-isip ni Grid na kahit ang mga godhand ay hindi kayang harangin itong lahat. At sinasabi ni Grid na pero si Helgao ay 100 beses na mas mainit dito, kalimutan na ang mga kasanayan at diskarte,
Ang paghampas lang sa iyo sa isang sampal ay higit pa sa sapat, nagtaka naman si Belial na nahuli siya ng isang sinulid. Ang may gawa pala nito ay ang skeleton ni Grid, napakuyong ng kamao si Grid at excited na sinasabi nito na pwede siyang maging hari ng mga patay, mas mahigit, ang summon ng incantation ay maihahambing kay Lowell.